Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman hindi nakapagtimpi itong si Kong Rodante Marcoleta at talagang isiniwalat niya nga ang mga corruption na nagaganap sa loob mismo ng Malacanang. Dito nga natin mapapatunayan na talagang ginagampanan nga ni Kong Rodante Marcoleta ang kanyang tungkulin bilang isang mambabatas dahil wala nga itong pinapaniga. Kahit na mataas na opisyalis pa ito, kahit na maraming connection, ay talagang kinakastigo nga ni Kong Rodante Marcoleta. Dito nga natin makikita mga kaibigan at kilala na natin si Kong Rodante Marcoleta. Ayon nga sa kanyang pagsisiyasat at pagbubunyag ng mga katotohanan ay talagang pinag-aaralan niya ng mabuti bago niya ipunta ito sa lower house. Dito natin makikita kung gaano nga talaga katalino si Kong Rodante Marcoleta na talagang pinahanga na naman niya ang taong bayan dahil sa kanyang tanyag na galing at katalinuhan na walang takot na kahit itaya niya ang kanyang buhay para lamang malaman ng taong bayan kung ano nga ba talaga ang mga kabalbalan na nangyayari sa loob mismo ng Malacanang, Comelec at sa bansang Pilipinas na ito. Banat ng maraming netizen na bitayin na lahat ng may kasalanan para magkaalaman na kung sino ang totoong naglilingkod sa bansang Pilipinas. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, payag ba kayo na mabitay at maparusahan ang may sala at mga magnanakaw sa kaban ng bayan? Just comment below sa ating comment section at ating tatalakayin. Panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Bakit kasi natin binili ito? 18 billion pesos. Kailangan po sagutin ng Comelec lahat ito. The people needs the answer now. Pinababasura ni House Assistant Majority Leader Rodante Marcoleta ang Comelec Mero Deal para sa automation ng 2025 midterm elections dahil sa isyu ng korupsyon. 1 bilyong suhol na dumaloy mula sa South Korea dumaan sa isang offshore banking account papunta sa isang opisyal ng Comelec. Ito ang ibinulgar ni Congressman Marcoleta pero hindi niya pinangalanan kung sinong opisyal ito ng Comelec dahil binibiripay pa nila ang information. Pero ang nakakagulat, si chairman ng Comelec na si George Erwin Garcia, inunahan na si Congressman Marcoleta at inamin ni Comelec chairman na siya ang tinutukoy ni Congressman Marcoleta. Magaling na abogado si Comelec chairman Garcia. Kung hindi ito totoo, bakit may usok na lumabas at pumasok sa bulsa ng mga buwayang opisyalis ng Comelec? Dahil kung hindi ito totoo, isipin na lang natin kung paano nalusutan ni Alice Go ang Comelec gamit ang mga peking dokumento. Sigurado na may malaking pera na involved dahil karamihan ng mga empleyado ng gobyerno sa Pilipinas mukhang pera, kulang na lang ibenta ang kaluluwa sa demonyo. Magkakapera lang, dapat ibalik ang bitay sa plunder. Nakakalungkot, talagang matagal nang sira ang mga ahensya ng gobyerno. Once na ang Comelec kasi ang gumalaw, nakakalamang na pagdating sa dayaan. Wala pang Comelec chairman na hindi nasasangkot tuwing eleksyon. Pera ang katapat sa mga komisyoner sa Comelec at ang kawawa at magsasaper tayong lahat ng mga Pilipino, lalo na yung mga kababayan nating mga mahihirap mula sa mga politiko hanggang sa mga empleyado ng gobyerno na may mataas na posisyon. Bulok na ang sistema natin. 2024 na, masyado na tayong napag-iwanan ng Vietnam, China, Korea at Taiwan dahil sa mga makasariling politiko sa Pilipinas. Bulsa lang ang inuuna, hindi ang pagsiserbisyo sa bayan. At sa 2025 eleksyon, sigurado na naman na mananalo ang mga kandidato na maraming pera. Binigyang diin ni Congressman Marcoleta na questionable ang kakayanan ng Comelec Mero
nito sa pag-deliver ng automated elections results sa bansa dahil pumalpak na rin ito sa bansang Congo at Iraq. Maghahain ng resolusyon sa Kamara si House Assistant Majority Leader sa GIP Party List Representative Rodante Marcoleta para imbestigahan ang mga opisyales ng COMELEC na umano'y sangkot sa anomalya sa kontrata sa South Korean firm na Meru para sa automated counting ng 2025 national at local midterm elections. Sinabi ni Marcoleta na questionable ang kakayanan ng Meru sa pag-deliver ng automated election resource sa bansa dahil pumalpak na rin ito sa bansang Republic of Congo at Iraq. Ayon sa mambabatas, kailangang magpaliwanag ng COMELEC sa sambayanang Pilipino kung bakit ibinigay ang automated elections counting sa Meru para hindi malagay sa pagdududa ang resulta ng 2025 midterm elections. Naniniwala si Marcoleta na kaya pang ituwid ang kwestiyon sa gagawing automated election sa 2025 dahil nangyari na ito noong 2010 elections at 2016 elections na ituwid ng COMELEC at Smartmatic ang mga glitches sa huling 8 buwan bago ang aktwal na halalan. Ikaw bilang Pilipino, payag ba kayo na bitayin ang mga korap na politiko? Isulat ang iyong reaksyon at komento. Sir, you mentioned this is linked lang to one official, pero yung account this big, do you really believe na only one person is involved or maybe Sa a ngayon po, syndicate? sa ngayon, based on our verification, it leads to only one person muna. Pero you suspect din na maybe syndicate? I Kasi ang still laki. don't know because this is a work in progress. Pero yun lamang pong 49 offshore accounts talagang kamuntik na po akong nahulog sa upuan ko, talagang nakakabigla po talaga ito. I myself did not expect this. Kaya nga po ako tumawag ng press con kagaya nito. Pagtulungan po natin. Obligasyon po natin ito. Let's get to the bottom of this. Sir, do you have a time frame when you're going to unmask this person and maybe file a case? Would depend on how fast we can do the verification kasi medyo ano rin po ito, medyo alam nyo naman, medyo mahirap din po ito. Congressman Marcoleta, Sir Vic Suminta, Net 25. Sir, based on your presentation, particularly those intriguing facts, at until now, yung COMELEC tahimik doon sa they are supposed to be accountable to the electorate, magpaliwanag sila. My question is, since we are running out of time, today is July 8, by October magpa-file na tayo ng Certificate of Candidacy. So what is the other remedy or legal remedy na pwede natin gawin para sa ganun, ma-preserve natin yung integrity ng ating national and local elections in 2025? First of all, I think the COMELEC should reply to us. This is a valid question. This matter has been brought to national consciousness. They should not keep silent. For the sake of transparency and for the sake of truth, they should come clean and answer these questions. And there is also a duty for our Supreme Court to do something on this. I think there is a motion for reconsideration. I think the COMELEC should not be afraid. As you might have noticed, in the last elections, we had only 8 months left. But we have proven that we can still do it. There's still, I think, ilang buwan pa? 10 buwan mula ngayon. Like what we did in 2010. 10 buwan ang natitira pero nagawa pa natin. But I think there should be another bidding. Kapag sinabi ng Supreme Court that the act is committed with grave abuse of discretion, it is void and non-existent. There is no reason not to nullify it. Meron pang panahon. At even if, sabihin na natin, halimbawa, if push comes to shove, halimbawa, the COMELEC is not telling us that there are still 97,000 BCMs, both counting machines, in their warehouse in Laguna. And these are supported by warranties, labor,
equipment, spare parts, and maintenance. We can still use them. Bakit kasi natin binili ito? 18 billion pesos. Ang sinasabi naman ng batas you can procure, you can lease, you can rent, and other mode of acquisition for whatever you will use in the election. Dapat siguro nagrenta na lang tayo, nag-lease na lang tayo, ng ganito lang pala. Hanggang ngayon hindi nila ma-prove kung talagang magagamit natin ito. Remember, we're now talking of a combination of two applications, not a separate application of DRE or OMR. They will use a hybrid machine. Ang sabi ng batas natin, the procured system must have demonstrated capability and successfully used in prior electoral process. Wala silang may papakitang ganun. So, you have violated the law. We cannot use the operative fact. Why? Ang sabi ng Supreme Court, kinakailangan good faith. Before the operative fact doctrine can be utilized and can be applied, dapat sana you can apply it as a sound legal framework if all the parties acted in good faith. Did COMELEC act in good faith? I will tell you. I will repeat this. Disqualifying Smartmatic without giving it its due process on a mere information supplied by the Department of Justice of America. Is that good faith? There's no good faith. They did not follow Republic Act 9184 because there is no more bidding. Is that good faith? That's not good faith. That's bad faith. They did not follow their own internal rules and regulations because there is no more bidding. Is that good faith? It's not good faith. It's bad faith. Did they follow Article 12 of Republic Act 9369 by being able to show the whole country and to the whole people that these machines were within the specifications of the law? That's not good faith. That's bad faith. So this is the problem. Sir, just a quick follow-up lang. Since only Miro system yung sinasabi ng COMELEC na nag-qualify dahil dinisqualify yung Smartmatic, nag-proceed sila granting the contract to Miro. So, can we consider that as negotiated contract dahil wala nang bidding na nangyari? Hindi nga mangyayaring nag-negotiate because hindi nga kayo nag-call ng bidding. Ang negotiated lang kung may nag-participate na other bidders and then nag-fail yung bidding, 1 and 2 nag-fail. So, negotiated na yon. In the first place, wala ngang bidding. So, how can you call it a negotiated contract? Kailangan po sagutin ng COMELEC lahat ito. The people needs the answer. Now. Not tomorrow, but now. What is at stake is the integrity of our elections. Sir, one last point from my end. So meaning to say, yung mga pinapakover ng COMELEC na machine na pinapakita nila, automated counting machine produced by Miro, that is only a prototype. These are prototype. Hindi yan yung talagang machine na gagamitin natin. Yes, ito pong mga colleagues ko sa Congress when they were invited to witness the demonstration, nagko-complain nga po sila Sabi nila, why was it prototype? A prototype is a customized machine but not produced yet. Paano mo sasabihin na nagpirmahan na kayo? 18 billion pesos, you signed the contract. There's already a notice of award without even presenting that these machines are the ones that we need. Nag-work ba yung hybrid? Yung separate applications, hindi nga nag-work. In Congo as well as in Iraq. Paano pa yung combined application? There is no precedent yet. 18 billion pesos. The biggest contract ever for automated election system. Sir, good morning po. Lianesca Panti of GMA News. Hello. GMA News Online, sir. Yes, ma'am. Apo. Clarify ko lang po. You said that you are still verifying the 49 offshore bank accounts. Of the 49, meron po kasi kayong mga binanggit dun sa yung, Yes, ma'am. Yung development, how it progressed over time. Of the 49, sir, how many of those are already verified?
Meron na kayong na-verify na for sure? Yes, we are continuing the verification. Hindi lang namin masabi sa inyo ngayon kung ilan na. That's why we ask for your patience. Medyo ano po ito, medyo critical po talaga. Kaya nga po kami nagtawag na ng ganitong press forum para tulungan nyo na rin kami. Alam mo nyo, kadadali po nito, kayo na rin po siguro ang gumawa ng paraan. Magtulungan na po tayo. For example, we're talking of 49 offshore bank accounts. Mapapadali po ito. For example, if you go to COMELEC, sir, there was a serious array of information surrounding or relating to the procurement of Demiru machines. Para po siguro mapadali natin, would you, for example, all the members of the Commission on Elections probably issue a waiver so that this representation and his team can go on verifying this in a faster mode. Baka gusto nyo kaming tulungan. Okay, sir. Sir, okay. Yung follow-up ko lang po. You made a conclusion kasi na yung 49 can be traced to a COMELEC official. Official or officials? I am not making a conclusion. The indications lead to. Indications. Yes. Based on the information what you've Yes, gathered so so far. far. Okay. Thank you, sir. Yan lang po. Thank you. Thank you. Parang tumahimik. Ay. Nabigla lamang ba kayo dahil you did not expect this, or you are no longer interested to ask questions on a very important issue concerning our future as a country? Hi, Morgan Enriquez po from TV5, Kong. Yes, ma'am. Kung you said po, it leads to only one person, you still don't know po, no? May yung particularly yung name, kumbaga? O may pangalan na po ba tayo? May lead na po ba tayo? Kung sino po ito? Ayaw po nating sabihin ang pangalan kasi nga it's unfair naman na sabihin natin ang pangalan while we are still in the process of verifying this. Kailangan po, ako naman po ang laging naging prinsipyo ko po, palagi po akong sigurado, hindi po ako, kumbaga sa namamaril, hindi po ako bumabaril ng padaskul-daskul lang. Sharpshooter po ako Hindi po nyo na itatanong. Sige. Pero kung, so ayaw niyo lang po sabihin yung pangalan, pero ibig sabihin may pangalan na po tayo, kaano po kataas na official po ito sa COMELEC? Basta po official po ng COMELEC. Let's leave it at that. Yes, sir. Sir, yung sinayad yung mga violations ng COMELEC sa automated election law at saka sa procurement law, enough grounds po ba yun para sa impeachment ng COMELEC officials? Enough grounds for impeachment ng COMELEC officials? Oo naman. Yung violation. Yung pag nag-violate ka ng batas natin, meron tayong Republic Act 9369. Maliwanag ang banggit niya. Yung ipoprocure mong system, sabi niya ganun, must have demonstrated capability. At kinakailangan it was successfully used in prior elections, here or abroad. It's incumbent upon them to produce precedents, actual experience that these machines are the ones that we needed, based on the categorical mandate of the law. Yung terms of reference lang niya The minimum requirement, sabi niya ganun, there should be a combination of two applications. Sila mismo gumawa ng terms of reference. Sabi niya, it is a hybrid machine, a combination of OMR at saka yung DRE. Yun nga lang, DRE and OMR separately used in other countries, sumablay na Ito pa kayang pag i-merge mong dalawa, you will use a combination of two applications in one machine, but without producing an evidence that they can work in our jurisdiction. Problematic na po yun. Kinakabahan naman ako doon. Aren't we supposed to look into the
the outcome of our elections. Yung integrity po nito ang pinag-uusapan natin. Huwag na po nating pag-usapan yung 18 billion, although pwede rin naman nating masyadong malaki naman po ito. Hindi po 1.8 billion ito. 18 billion. But more than the amount itself, more than that, there is a more pressing issue. This is the integrity, the credibility, and the sanctity of our national elections. Sir, do you have any plans to initiate an impeachment complaint against the... Let's cross the bridge when we get there. Siguro ang iniisip ko ngayon is to file an appropriate resolution, an inquiry into the subject matter, para sa ganun mapadali natin o magkatulungan tayong lahat. But foremost, kaya ko po tinawag ito, you are all responsible members of media. Alam ko po na pare-pareho tayong may puso ng hindi natin pababayaan na basta na lang mapariwara ang quality ng ating election. It is also your responsibility, hindi lang po ako. Kaya ako po tinawag ito para magkaisa tayo. Pagtulungan po natin ito alang-alang sa ating bansa. Sir, Gabriel Lalo po from Inquirer. Sir, I was about to get to that point. Kung magpa-file po ba kayo ng House resolution about it? I intend to. Tinatapos lang po natin yung verification, talaga pong importanteng ma-verify po ito. Sir, hindi ba siya mako-cover nung current? Mayroon kasing hearings din yung Committee on Suffrage, di ba sir? Tungkol dito sa issue na to. Hindi siya mako-cover nun para mabilis na lang. Kasi wala namang specific hearing kasi based on this eh. Noong huling hearing po nila, nakapagsalita lang po ako on other matters. Ang pinag-uusapan po natin, yung wala ng withdrawal sa mga ganito. Ibang issue po ang pinag-uusapan eh. I just asked the chairman a few minutes if I can talk on other matters because it's so important to me. And I took advantage of the presence of COMELEC representatives. Sinabi ko na naman po ito. Kasi gusto ko po talagang magsalita sila at ipaliwanag po lahat ang agam-agam kagaya ngayon na pinag-uusapan. Ito, lumaki na po and the plot thickens already. Sir, question lang din regarding dun sa machines. Yung sinisita po kasi, di ba, yung sa Miru. Would there be enough time kung sakaling when it happens na makancel yung kontrata sa Miru, would there be enough time to prepare for the 2025? Palagay ko, the President, yung sinasabi ko sa inyo, 2015, the contract was signed in September 2015. 8 months na lang ang natitira for the 2016 elections. At pagkatapos nga, nagkaroon pa ng problema because the Supreme Court made a ruling that the COMELEC should institute or implement yung BCPAT. Ito yung Voter Certified Paper Trail Audit. Walang magawa yung contractor. So it needed 2 weeks. 2 months na lang before the election, nagawa pa rin niya ng paraan. So tayo naman, wala pa tayo sa ganung critical. May 10 months pa tayo, like what we did in 2010. 10 months ang natitira. So sabi ko, wag nating takutin ang sarili natin. Sabi ko nga, medyo natakot ang Supreme Court. Ang sinabi niya, we cannot nullify. Although dapat ni-nullify niya na po. With all due respect to the COMELEC. Kasi sabi niya, grave abuse of discretion amounting to excess or lack of jurisdiction. If the act committed grave abuse of discretion, void po yun legally speaking. Non-existent. Pero tumuloy siya doon sa operative fact kasi nga natatakot siya, baka kung mag-undertake ng new bidding, kapag na-nullify yung bidding na yun, baka kulangin tayo, might jeopardize yung 2025 election. I think, with all due respect, the apprehension has no basis. Dahil meron pa tayong maliwanag na 10 months as we speak today. Hi, Kong Marcoleta. Yes, ma'am. Hello, Kong Marcoleta. I'm Melalas Moras from PTV4. Sir, follow-up lang po. Bukod sa pinaplano nating House resolution, nalalapit na rin kasi yung budget season. Kayo po, ano po yung pinaplano nyo sa nalalapit na budget season? Pagdating pag humarap na sa Kamara itong ang COMELEC, kayo po ba, gusto nyo po bang malinaw muna to bago magawaran o maaprubahan yung hinihinging budget ng COMELEC? Ano po yung mga nakikita nyong kondisyon para malinaw tong issue ito bago sila mabigyan ng budget? Nililid mo ako. That's a leading question. Siyempre, tatanungin natin siya. It's also an opportunity. Alangan naman bigla na lamang
dumaan na lang ba yung budget nang hindi natin. Lahat ng pagkakataon magagamit natin para i-bring up po itong napaka-importanting bagay. We will take advantage of every opportunity to get to the bottom of this. Yun po ang aking pangangako sa inyo. Sir, as early as now, with all the, yun nga, yung mga revelations po natin, are you still hopeful na magkakaroon po tayo ng clean and credible election sa 2025? Bakit naman hindi? Ako, pangarap ko yun. Maski ikaw, pangarap mo din yun. Lahat po tayo nangangarap. Wala po sigurong isa sa atin ang hindi nangangarap na lahat po ng eleksyon natin kailangan malinis. Pagsikapan po natin na ma-achieve natin yun. At every way, every angle, gawin po natin yun. Yung pagtutulungan natin, importante po yun. Kaya po tayo nag-uusap sapagkat ito po yung napakalaking problema ang kinakaharap natin. Pagtulungan po natin lahat ito. Opo. Sir, last na po from my end, nagkaroon din po ba kayo ng chance na makausap din yung COMELEC officials about this? Or meron din bang ganong plano na magkaroon ng meeting with them? Wala pa po kaming naging pag-uusap. Yun nga po, kagaya po ni Alex Magno na naka-8 articles na po. Basahin po ninyo. November 2023 up to May 2024, kung hindi po ako nagkakamali at bibihira po akong magkamali, 8 articles po. Ako po siguro 2 articles lang na isulat ko. Tungkol din dito, yung lumabas po about 10 days ago, sinabi ko nga, na may problema ito because even the US aid, kinol na po nung isang US-based journal na, aren't you supposed to assess, sabi, the wisdom of supporting the countries using Meru system, considering that even the president of the Congo Election Commission was cited by the US Treasury Department. Kasi lumabas po na nagkaroon siya ng corruption issue. He padded the value of the machines coming from Meru by US 100 million. At yung pong pera na yun ay na-deposit sa kanyang company controlled by his family. Lahat po, sinabi ko rin po ito pero ang nangyari, kagaya rin po ni Alex Magno, wala po tayong nakukuhang kasagutan. Nakakabader naman po yun. Nakakapagbigay ng pagdududa. Bakit hindi po kayo magsalita? Bakit hindi po kayo mag-explain? Ito po ba isang bagay na hindi ka explain? Paano ba sa Tagalog yun? Hindi po ba ito isang bagay na dapat po ninyong ipaliwanag na mabuti sa ating mga mamamayan? Yun po lamang hinihingi natin. Kung Dante, sir, clarification lang po. Halimbawa, ang kailangan natin talaga is the explanation of COMELEC. What if the COMELEC will insist on the decision of the Supreme Court applying the doctrine of operative facts? Because nung sabihin ng Supreme Court yung nasa isip nila, baka it will jeopardize the preparation of 2025 elections. So at this time, baka kung magkaroon pa ng panibagong bidding, baka iyon yung i-insist nila sa atin na Supreme Court nga although there is an yung abuse of the discretion, that's why they applied the doctrine of operative facts. Baka yun yung maging rason ng COMELEC. So what will happen o anong susunod nating legal move to compel the COMELEC na para maalis yung pagdududa? Ako naman, optimistic ako na kasi there is a motion for reconsideration. Ako, baka makita uli. If the COMELEC will take a second, harder look on it, dito nga natin makikita kung gaano nga ba talaga katalino si Kong Rodante Marcoleta na isiwalat ang katotohanan, mga kabulukan ng bansang Pilipinas, lalong-lalo na sa loob mismo ng Malacanang.
Kaya naman mas lalong kinabahan si Kuting ng Norte, Lisa Tanas at Tambaloslos Romualdez na ito dahil nga talagang matapang pa rin si Kong Rodante Marcoleta na kalabanin sila. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong mga opinyon? Just comment below sa ating comment section at ating tatalakayin sa susunod na video.